Sa pusong sugatan at sa damdaming nalilito, sa pag-ibig na minsan ay totoo, minsay magulo. Narito ang isang tahanan ng kwento at payo. Welcome to Azumi TV, kung saan ang bawat sakit may yakap na salita at ang bawat luha may pag-asang kasama. Love Talks. Magandang araw, Azumi TV. At sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bride na dapat sana ay pinakamaligayang araw ng buhay niya. Pero may lihim siyang dinadala hanggang altar. Ang sender natin ay gagamitin natin sa pangalang Angela, 27 years old. At ito ang kanyang kwento. Hi, Sir Ace. Thanks for choosing my letter. Hindi ko alam kung masama ba akong tao o naligaw lang ako sa desisyon. Ikakasal na ako sa boyfriend ko na si Mark. 5 years na kami. Mabait siya, responsable at mahal na mahal ako ng pamilya niya. Siya yung tipo ng lalaking ipapakilala mo sa parents mo ng buong pride. Lahat ng plano sa kasal, halos siya ang nag-asikaso. Venue, catering, church, invitations, sobrang excited ang lahat. Pero Ace, may isang problema. May mahal pa akong iba. Ang pangalan niya ay Ken. Ex-boyfriend ko siya noong college. Siya ang first love ko. Naghiwalay kami noon dahil nag-abroad siya at nawalan kami ng communication. Akala ko tapos na. Hanggang sa isang buwan bago ang kasal ko, bigla siyang nag-message. Balita ko, ikakasal ka na. Nagkita kami para lang magkamustahan. Pero nung nakita ko siya ulit, parang bumalik lahat ng feelings ko. Parang walang nagbago. Mas lalo pang gumulo ang lahat nung sinabi niya sa akin, kung sasabihin mong wag ituloy ang kasal, handa akong ipaglaban ka. Sir Ace, 2 linggo na lang kasal ko na. Naka-ready na ang lahat. Nabayaran na ang venue, nakaplano na ang buong buhay namin ni Mark. Pero tuwing naiisip ko si Ken, parang may parte ng puso ko na sumisigaw. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba ang kasal. Natatakot ako masira ang lahat. Natatakot din akong mabuhay sa kasal na may iniisip na iba. Masama ba akong babae? Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. Makapabuntong hininga. Izumi fam, minsan hindi third party ang problema. Timing at desisyon. Pero ito, Angela, una sa lahat, honest tayo. Wedding day dapat ang pinaka-happy na araw ng bride. Hindi yung parang exam na may 2 tamang sagot. Pero ito ha, kung nasa altar ka na tapos iniisip mo pa yung ex mo, medyo delikado na yan. Parang bibili ka ng bagong cellphone pero iniisip mo pa rin yung luma mong phone. Hindi ibig sabihin na mahal mo pa ang ex mo. Minsan na nostalgia na lang yan eh. Memory highlight reel. Parang mga ganun na style. Pero remember this,
Ang ex mo dumating ulit 1 month before your wedding. Timing is suspicious, di ba? Kapag ang tao bumabalik lang kapag may mawawala na sa kanya. Minsan hindi yan love. Ego. It's called ego. Gusto lang niyang patunayan na kaya ka pa rin niyang kunin. At ito rin, isipin mo. Si Mark, 5 taon kanyang minahan. Si Ken, dumating ulit noong malapit ka nang mawala. So ask yourself, mahal mo ba talaga si Ken? O nadadala ka lang sa what if? Because what if can destroy a real future. At ito pa, kung magpapakasal ka na may duda, kawawa si Mark. Pero kung iiwan mo si Mark para sa lalaking bumalik lang bigla, baka ikaw naman ang masaktan sa huli. So before the wedding days arrive, be honest. Sa sarili mo, sa fiancé mo, at sa lalaking bumalik. Because marriage is not a trial version. Lifetime contract yan. Hindi pwedeng try muna natin. At syempre, eto may kasabihan kasi tayo na minsan bumabalik ang ex hindi para maging destiny, kundi para subukin kung kaya mong iwan ang future mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nalilito sa huling minuto. At syempre, paalala lang po tayo mga ka-Ace Fam. Ang lahat ng advice dito sa Azumi TV ay tanging option lamang. Pwede mong sundin o hindi. Dahil sa bandang huli, ikaw pa rin ang pipili at haharap sa magiging resulta ng desisyon mo. Kami ay nagbibigay lamang ng perspective. Ayan, at syempre kung meron kayong advice para kay Angela, you can comment below. Baka sakaling mabasa niya, guys. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwento. And you can send your letter to Izumi TV Facebook page para po na mabasa po natin at mabigyan ng kunting advice. Maraming salamat. See you next love.